Kapag iniisip ng mga tao ang isang mamamatay tao, kadalasan ay lalaki ang naiisip nila. Pero ilan sa mga pinaka-nakakakilabot na kaso ng pagpatay ay nagsisimula sa isang babae na walang sinumang nag-akala na kayang gumawa ng ganoong kalupitan, maliban na lang sa biktima sa kasong ito. Ilang buwan bago siya namatay, paulit-ulit sinabi ni Karen, "Kung may mangyari sa akin, sabihin niyo na ang kapatid kong babae ang may gawa. Papatayin niya ako." Kapag nawala ang kapatid na babae ng isang babae ng walang bakas, nagsisimulang dumami ang mga tanong. Mahirap tukuyin ang nangyari, kaya walang balita mula sa kanya. Tatawag sila, kaya bisitahin mo na ngayon. Nasagot ang ilan sa mga tanong ng may nakakakilabot na natuklasan ang mga investigador. Nang buksan nilang isang bahagi nito, agad nilang nakita ang isang kwintas na may pangalan na Karen. Alam nilang malamang natagpuan na si Karen Pice. Hindi estranghero, nang himasok o marahas na ex ang pinaniniwalaan ng mga piskal na responsabale, kundi isang babae na kapareho ng DNA ng biktima. Ang tahimik na buhay na binuo ni Karen Pies para sa sarili niya ay natapos na ubuling bahagi ng Mayo 2021. At natapos ito mismo sa kamay ni Deborah Patton, ang nag-iisa niyang kapatid na babae. Tinutuklas natin kung paano naghahiwa-hiwalay ang pamilyang ito at nauwi sa trahedya. Ako si Elizabeth Milner. Welcome sa episode ng Female Criminals. Carrollwood, Florida. Diyan natin makikilala ang babaeng kriminal na linggo, si Deborah Pice Patton. Ipinanganak noong Setyembre 1900 at 53, halos buong buhay ni Deborah ay ginugol sa Carrollwood. Matagal ding nanirahan doon ang pamilya niya, pati si Karen Pice, kapatid ni Deborah. Si Karen ang bunsong at tanging kapatid na babae ni Deborah. Pero para sa nakakakilala sa kanya, higit pa siya roon. Tapat na pagbigay at lubos siyang nakatuon sa mga mahal niya. Para sa kanya, dapat panindigan ang pamilya anuman ang mangyari. Ang relasyon ni Karen at Deborah ay sinasabing naging tensyonado sa paglipas ng mga taon. Diyan pa man, noong bandang 2010, pinayagan ni Karen si Deborah na lumipat sa kanyang bahay na may 2 silid sa Carrollwood. Hindi basta-basta na ayos ang relasyon nila kahit magsama sila. Nanatili silang malayo ang loob kahit magkasama sa bahay. Nang biglang mawala si Karen pagkalipas ng ilang taon, sumulpot ang tanong, ano ang tunay na nangyari sa bahay na yon? Nung Mayo 30, 2021, ni-report ng mga kaibigan ni Karen ang kanyang pagkawala sa Hillsborough County Sheriff's Office. Sabi ng mga kaibigan, si Karen ay laging sumasagot sa telepono. Kaya naging kakaiba sa kanila nang bigla siyang di sumasagot sa text at tawag. Nag-alala na sila dahil hindi nila makontak si Karen. Tatawag sila, pupunta sila kahit kailan. Yung Sabado, pagkatapos ng ika-21, ika-22, pupunta sana siya kina Debbie at Kelly. Dahil may sakit si Debbie, tatawag siya para ipaalam sa akin ang lade niya dahil matagal ko nang hindi nakikita si Debbie. Kung ayos naman siya at lahat pero hindi ko natanggap ang balita na yon at dun nagsimula ang lahat. Habang patuloy naming tinetext siya tungkol sa iba't ibang bagay, tinanong ko rin siya tungkol sa buhok niya pero hindi siya sumagot maliban sa outpass na talaga namang nagpagulo at kinabahan ako. Dumaan ang mga kaibigan ni Karen sa bahay niya para tsaking hindi lang ito basta kung anong aberya. Napansin nilang andun ang kotse niya pero wala si Karen. Dumating ang mga deputy ng Hillsborough County sa bahay ni Karen noong Mayo 20 at kinausap si Deborah Patton, kapatid ni Karen. Sabi ni Deborah, hindi niya alam kung nasaan si Karen at di rin niya matandaan kailan huli silang nagkita o nagkausap. Pero napansin ng mga deputy na naiwan pa rin sa bahay ang bag, pitaka at kotse ni Karen. Kinabukasan, bumalik ang mga deputy at pareho pa rin ang kwento ni Deborah. Sa ikalawang pagbisita, napansin ng mga deputy ang bagong hukay sa likod bahay. Nakuha ng investigador ang surveillance video mula sa kamera ng bahay sa kabila ng kalsada. Makikita raw si Karen Pice sa labas ng bahay niya ng halos 1 oras at kalahati nung umaga ng Mayo 24. Pagkatapos nito, hindi na siya nakita sa surveillance video. May isa pang nakita sa surveillance video, ang kapatid ni Karen na si Deborah Patton. Sa pagitan ng Mayo 24 huling nakita si Karen sa surveillance video at Mayo 29 unang rumespond ang pulis sa bahay. Nakita raw si Deborah sa video na nagdadala ng ilang malalaking itim na trash bag sa basurahan at naglalakad kasama ang aso niya. 2 beses siyang nakitang umaalis at bumabalik sakay ng kotse ni Karen.
Ininterview ng mga investigador si Debra noong Mayo 30, 2021. Sinabi niya na kahit magkasama sila ng kapatid ng halos 10 taon, hindi talaga sila nag-uusap o nagkakakomunikasyon. Inamin niyang kamakailan lang nagka-issue siya kay Karen pero tumanggi siyang magdetalye. Nakakuha ng search warrant ang mga investigador sa bahay ni Karen. Natuon muli ang atensyon nila sa bagong hukay, kaya nagsimula silang maghukay. Sa lalim na 2 talampakan, may nakita silang bagay na nakabalot sa mga itim na trash bag at tela na tinalian ng mga bungee cord at duct tape. May amoy na naiiwan sa hangin. Pinatunayan nito ang pinakamasama nilang hinala. May bangkay na nakabalot sa mga supot ng basura. Ayon sa opisina ng medical examiner, may gintong kwenta sa leeg na may nakasulat na Karen. Kinumpirma ng mga opisyal na bangkay nga ni Karen Peace ito. Tandaan, tanging si Debra Patton, kapatid ni Karen, lang ang nakita sa surveillance video na pumasok at lumabas ng bahay matapos ang Mayo 24. Sa simula, inaresto si Debra ng mga investigador sa kasong pang-aabuso sa bangkay lamang, isang second-degree felony. Nanatili yun hanggang isagawa ng medical examiner ang autopsy ni Karen. Kinumpirma ng Chief Medical Examiner ng Hillsborough County na namatay si Karen sa tama ng bala sa dibdib at idineklara ng opisina na homicide ang kanyang pagkamatay. Si Debra Patton ay may dagdag na kasong second-degree murder sa paggamit ng baril. Nakakainteres, hindi binanggit ang motibo sa ulat ng pag-aresto. Bakit kaya pinatay umano ni Debra Patton ang kanyang kapatid at inilibing sa bakuran? Inilipat si Debra Patton sa Hillsborough County Jail at ang tiyansa niya ay mahigit $1 milyong. Hindi na nagulat ang mga malalapit kay Karen Peace sa balitan na aresto si Debra. Sabi ng mga kaibigan ni Karen, hindi lang basta paglalayo ng loob ang namamagitan kina Karen at Debra. Bago siya namatay, binanggit ni Karen ang mga babala ngayon ay nakakatakot. Sinabi niya sa mga kaibigan, kapag nahanap akong patay, si Debra ang may gawa. Ibinunyag ito ng matagal ng kaibigan ni Karen, si Kathy Winecoop, sa Tampa Bay Times noong 2021. Ayon sa ulat, hinikayat ng mga kaibigan ni Karen na paalisin si Debra, pero tumanggi si Karen dahil pamilya niya si Debra. Kahit may hindi pagkakaunawaan, nagpatuloy silang magsama. Hindi rin agad umabot sa harap ng hurado ang kaso ni Debra ng ilang taon. Mula 2022 hanggang 2024, napatunayang hindi kayang humarap ni Debra sa paglilitis at nanatili siya sa ospital pangkaisipan ng estado para sa gamutan. Noong Pebrero 2025, napagpasyahan ng hukom na kayanan ni Debra humarap sa paglilitis, kaya itinakda ang paglilitis sa harap ng hurado sa unang bahagi ng 2026. Noong Enero 13, 2026 nagsimula ang pambungad na pahayag. Narito si John Terry, Assistant State Attorney ng Hillsborough County. Namuhay ng simple si Karen Peace sa isang tahimik na komunidad sa Carrollwood. Siya ay retirado na, dating inhinyero mula sa Verizon. Meron siyang mabubuting kaibigan at mahilig sa paghahalaman. Nasisiyahan siyang magtrabaho sa bakuran. Masaya siyang magugas ng sasakyan. Ayon sa mga kapitbahay, madalas daw siyang nakikitang nasa labas. Sa totoo lang, napakadalas. Yung lugar na tinitirhan niya, para lang mabigyan kayo ng idea, ay eksaktong kung nasaan yung pulang pinayan. Doon ang bahay niya. 2 kwarto ang bahay na yon. Doon siya nakatira. Bahay niya at siya ang bumili nito. Dati, kasama niya roon ng mga magulang niya bago sila pumanaw. At pagkatapos, doon na siya tumira kasama ang kapatid niyang si Debra Patton. Hindi magkasundo sina Debra Patton at Karen Peace. Hindi sila nag-uusap. Sabi ng mga kaibigan, minsan lalabas si Debra habang nandun sila. Pero dumating sa punto na hindi na siya lumalabas kahit nandun sila. Paglabas niya, hindi niya sila pinapansin. Ramdam na kita nila ang tensyon sa pagitan ng magkapatid na magkasama sa bahay na yon. Natapos ang tahimik na buhay na nilikha ni Karen Peace para sa sarili niya nung huling bahagi ng Mayo 2021. At natapos ito sa kamay ng babaeng yan, si Debra Patton, ang nag-iisa niyang kapatid na babae. Pumunta sila sa likod bahay. At doon nakita ni Debbie ito.
Alam niya na talagang inaalagaan ni Karen ang kanyang bakuran. Alam niya na may bagong lemon na punla si Karen. Nang tanungin niya si Debra, sabi ni Debra, mula raw yon sa puno ng lemon na dating punla. Ito ay isang butas na 8 talampakan ang haba. Kaya hinarap ni Debbie siya. Tinanong niya, nandun ba si Karen sa butas na yon? Nandun ba si Karen sa butas na yon? Maririnig mo na si Debra Patton ay tila hindi na lang siya pinansin. Sabi niya, hindi niya alam ang sinasabi mo. Nang nakuha ng mga detektive ang search warrant, ano agad ang ginawa nila? Pumunta sila doon sa parte ng lupa na yon. At nagsimula silang maghukay. Malalaman mo kung paano nila ito ginawa. Dahan-dahan at maingat na hukay ang mga homicide detective at crime scene investigator para hindi magambala ang ebidensya. At mga 2 talampakan ng lalim, maririnig mo na may naramdaman sila. At mas mahalaga, may naamoy sila. Nakilala nila ang amoy ng nabubulok na bangkay. Alam nila na may kung anong bangkay dun sa ilalim. Sa pambungad, sinabi ng depensa na naging madaling target si Debra at inosente siya. Patune. Lampas sa anumang reasonable doubt. Ito ang pasaning dinala ng mga taga-usig sa kanilang sarili nang isinampa nila ang kaso ng second-degree murder laban kay Debra Patton. Upang patunayan ang kanilang mga paratang gamit ang mga katotohanan at ebidensya. At si Debra Patton ay inaresto, hinasuhan, at narito ngayon hindi dahil may nahanap silang patunay o ebidensya na siya ang pumatay kay Karen Pies, kay Bibi Pies. Kinasuan siya ng second-degree murder, hindi dahil may ebidensya kung anong nangyari nung namatay si Karen Pies. Pero narito siya ngayon dahil hindi na lang talaga nila alam kung ano pa ang dapat gawin ng mga panahong iyon. At kahit na maaring sapat na yon para arestuin siya ayon sa pananaw nila noon, hindi yan sapat para sa inyo. Inosente si Bibi Patton at inosente pa rin siya hanggang ngayon. Wala kayong narinig o nakita na ebidensya ni mula sa anumang saksi. Siya ay inosente. Hindi magbabago yan kahit anong mangyari sa paglilitis. Hihilihin ko na ibalik ang hatol na wala siyang sala. Unang magsasalita sa hurado ang malalapit na kaibigan ni Karen, gaya ni Pam Nelson. Kapag nandun kayo, sumasama ba si Debra at nakikihalubilo sa inyo? Sa simula, oh. Sa simula, sige. Dumating ba ang panahon na napansin mo na may nangyayari sa pagitan nilang dalawa pagdating sa kanilang relasyon? Ibig ko sabihin, napansin mo ba na nagsisimula na silang maging mailap o lumayo sa isa't isa? Well, kapag pumupunta kami doon, si Karen ay may porch na may screen na nilagyan niya ng mga bintana. At doon kami madalas umupo kasi karamihan sa amin ay naninigarilyo noon. Sagara Leo. And lalabas si Debra. Maglalaro kami at iinom. At lalabas siya nung una. Lagi siyang umiinom ng wine at uupo siya kasama namin at maglalaro. Tapos dumating sa punto na lalabas siya at kakausapin kami pero hindi na siya sumasali sa laro. At pagkatapos, dumating sa punto na dadaan na lang siya. Dinadala niya si Buddy, ang aso niya, sa likod bahay para umihi o dumumi. Dumada na lang siya at di na kami kinakausap kahit kailan. Minsan pumupunta kami pero hindi siya lumalabas ng kwarto. Ayon kay Pam, napansin niyang may mali sa ilang text message na natanggap niya mula kay Karen dahil parang hindi talaga si Karen ang nagpadala ng mga iyon. Mahilig ba si Karen magpaayos ng buhok? Oo, nagrereklamo siya na mahaba ng buhok niya. Simula COVID, may parlorista kaming pumupunta sa bahay para magupit. Sinabi ko sa kanya na iti-text ko si Linda para magpa-appointment. At ginawa ko nga yan. At nakakuha ka ba ng appointment? Oo, nakakuha ako ng appointment. At nag-text ako sa kanya kinabukasan na nakuha ko ang appointment na ito. Ayos lang ba yun sa'yo? At nung Webes, nakatanggap ako ng text na nagsabing, pass muna ako. Sa tingin mo ba sasabihin ni Karen yun sa'yo? Hindi nagbibigay ng sobrang maiting sagot si Karen.
Palagi siyang may dahilan kung bakit hindi siya makakapunta o alam mo na, palagi siyang nagbibigay ng mahabang paliwanag. At ang pagpapagupit ng buhok ay isang bagay na gusto niyang gawin at talagang gusto niya itong gawin. Oo, maarte siya sa buhok niya. Tama. Nag-alala ka ba dahil doon? Oh, yun ay nung Webes at nag-text ako kay Kelly dahil wala pa kaming balita mula sa kanya. Pupunta sana siya kina Kelly at Debbie noong Sabado. Pagkatapos ng ika-21, ika-22, pupunta siya kina Debbie at Kelly. May sakit si Debbie, kaya tatawagan niya ako para ipaalam kung kumusta si Debbie. Dahil matagal ko na siyang di nakikita. Doon nagsimula lahat dahil hindi ko natanggap yon. Habang tinetext namin siya ng kung ano-ano, tinanong ko tungkol sa buhok. Pero pas muna ko lang ang sagot niya. Doon ako kinabahan. Nang araw na yon, nagsalita rin si Deborah Wachon, kaibigan ni Karen sa hurado. Ayon sa kanyang salaysay, si Karen ay maingat na hardinera at laging maayos ang lahat. Nang makita niya ang malaking nagalaw na lupa, naniwala siyang imposibleng si Karen ang gumawa noon. At nang makita mo ito, may sinabi ka ba kay Deborah? Oh, sinabi ko. Anong sinabi mo? Sinabi ko ang nasa isip ko. At iyon ay... nandiyan si Karen, hindi ba? At ano ang sinabi sa'yo ni Deborah? Hindi siya sumagot ng pasalita. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at bahagyang umiling-iling ang kanyang ulo. Sige. Pinagdidikit niya ang labi niya at ginawa iyon. Sige, anong ginawa mo nung sandaling yon? Bago pa noon, tinanong ko siya, nasaan si Karen? At hindi talaga siya sumagot. Maaring may sinabi siya ng mahina, hindi ko alam. Pero ang pagkakaintindi ko, sinabi lang niya na hindi ko alam. Tinanong mo siya kung nasaan si Karen, pero sabi niya, hindi niya alam. Oo, tama yon. At pagkatapos, nang makita mo yung bahagi ng lupa na yon, hinarap mo siya at sinabi mo na basically na si Karen ay nandito. Sabi ko, nandyan si Karen, hindi ba? Sige. Hindi naman talaga siya sumagot sa'yo. Hindi talaga. Pagkatapos marinig ang mga kaibigan ni Karen, tinawag ng prosekusyon ang ilang saksi mula sa Hillsborough County Sheriff's Office na nag-imbestiga sa kaso. Nakatulong ang kanilang testimonya na pagdugtong-dugtungin ang mga piraso. Ito si Deputy Daniel Zintak ng Hillsborough County Sheriff's Office. Ano ang nakita mo nang pumasok ka sa likod bahay? Malinis ang likod bahay maliban sa may bunton ng lupa sa gitna ng bakuran. At ito ang exhibit ng estado na labinsiyang B. B? Iyan ba ang lupang tinutukoy mo? May iba pa bang usapan kay Binibining Patton? Tinanong ko siya tungkol sa bunton ng lupa. Sinabi ba niya sa iyo kung bakit may bunton ng lupa roon? Sinabi niya na siya mismo ang nagtanim ng puno doon pero ayaw ng kapatid niya dahil gusto nito ng damo mula bakod hanggang bakod. Kaya hinukay niya ito. Sabi ng medical examiner, tinamaan si Karen ng bala sa kanang dibdib pero walang ebidensya na malapitan siyang binaril. Ang sugat na ito ay pumasok sa mga kalamnan sa kanang bahagi ng dibdib. Pagkatapos, dumaan ito sa pagitan ng mga tadyang at pumasok sa loob ng dibdib. Tinuhog nito ang baga at pagkatapos ay pumasok sa supat ng puso kung saan naroon ang puso at tinuhog din ito ang puso at ang pulmonary artery. At pagkatapos ay patuloy pa itong umusad paatras papunta sa gulugod at tinuhog ang gulugod. At iyon ay nasa bandang T8 T9 na bahagi ng thoracic spine. At pagkatapos ay tinuhog nito ang spinal cord sa antas na yon, pati na rin ang mismong gulugod. At pagkatapos ay lumabas sa likod. Tama? Sasang-ayon ka ba? Isa itong napakagrabeng pinsala. Pagkatapos, mukhang naapektuhan nito ang maraming organo. Tinamaan nito ang mga pangunahing organo. Tinamaan ng mga pangunahing organo, nag-collapse ang kanang baga at nabutas ang puso. Kaya nasugatan ng puso at hindi na ito makapagbumba na maayos. Agad ba itong nakakamatay na sugat? Karaniwan, ilang segundo hanggang ilang minuto lang ang itinatagal ng isang taong may sugat na ganito. Walang ebidensya ng dikit na putok. Kapag nakadikit ang dulo ng baril sa balat, magkakaroon ng bakas ng dulo ng baril. O maaring may uling, o maaring may mga bakas ng pulbura sa paligid ng sugat. Hindi ko nakita ang anumang pulbura sa damit o sa balat at wala ring stippling na mga piraso ng pulbura na tumatama sa balat at nadudulot ng maliliit na gasgas. Hindi ko rin nakita kaya hindi ito contact wound.
Matapos ang testimonya, tapos na ang kaso ng prosekusyon at oras na para sa depensa magharap ng kaso sa hurado. Tinanong ng hukom si Deborah Patton kung mabibigay siya ng testimonya. Inaasahan lang ng hukom na oo o hindi ang sagot. Pero iba ang sagot ni Deborah Patton. Kaya, nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap ang iyong mga abogado at humingi ng payo mula sa kanila tungkol sa iyong desisyon? At ano ang desisyon niya? Ang desisyon ko sa ngayon ay hindi mapatotoo. Dahil ang meron naman ako ay hearsay lang. Puro haka-haka lang iyon tungkol sa mga motibo na ibang tao maaaring gumawa nito. Pero hindi naman ito na-investigahan na maayos. Sige. Hindi na natin kailangan pag-usapan natin. Kaya oo o hindi lang. Hindi ko na kailangan malaman lahat ng yan. Para na lang yan sa ibang oras at ibang lugar. Pero hayaan mo akong magtanong. Kailangan ko pang magtanong ng isa pa. Mayroon bang kahit sino na pumilit o nagbanta sa'yo sa kahit anong paraan para gawin mo ang desisyon yan? Walang pumilit sa akin na gawin ang desisyon ito ngayon. Ang sinasabi ko lang, kung nabigyan lang ng pagkakataon na maayos, na hawakan ang kasong ito sa simula. Maraming ebidensya sana ang natanggal dito. Naiintindihan ko po yan, ma'am. Ako po ang hukom na unang humawak ng kasong ito bago ako naging trial division judge. Alam ko ang mga isyong binanggit nyo at naunawaan ko, pero para yan sa ibang lugar at panahon. Pinahahalagaan ko kayo. Na naglaan kayo ng oras para kausapin ako at sagutin ang mga tanong na iyon. Sa huli, hindi man lang nagpresenta ng kanilang panig ang depensa. Depensa, maaari na kayo magsimula sa inyong kaso. Salamat sa puntong ito, nagtatapos na kami. Inihahain namin ang lahat ng mosyon at pagtuto namin. Salamat mga ginang at ginoo. Natapos na ng estado at depensa ang kanilang mga kaso. Inilalahad na ng mga abogado ang huling argumento nila sa akin. Nakakaintriga sa kasong ito dahil hindi binanggit ng prosekusyon ang motibo ni Deborah sa pagpatay kay Karen. Ngunit naniniwala silang sapat ang ebidensya para siya ang ituring na nag-iisang suspect. Narito si Assistant State Attorney ng Hillsborough County. Kelsey Day, noong ika-20 ng Mayo, 2021. Iyon ang huling araw na kita siyang buhay ni Pam at Jan, mga kaibigan ni Karen sa bahay nila. Tapos kinabukasan, noong Mayo 21, 2021, iyon naman ang huling beses na nakita siya ng kaibigan niyang si Debbie Wachon na buhay. Nagsimula silang mag-alala nang hindi na sila nakakatanggap ng balita mula kay Karen. At noong Mayo 24, alam natin na yon ang huling beses na nakita si Karen Paez na buhay sa surveillance footage. Bumalik siya sa kanyang bahay at hindi na siya muling lumabas. Gusto ko mapansin niyo ang suot ni Karen. Makikita niyo siyang nakatayo sa kanyang garahe na suot ang kanyang lilang kamiseta. Inaalagaan niya ang damuhan, suot ang nilang kamiseta at mapusyaw na shorts. Ito rin mismo ang mga damit na kukunin mula sa kanyang katawan kalaunan. Sa parehong video, makikita si Karen na yumuyuko at nag-aalaga ng damuhan. Masinop talaga siya sa damuhan at lagi nagtatrabaho sa labas, kaya napapansin siya ng mga kapitbahay. Sa video, makikita mo siyang yumuyuko at inaalagaan ng damuhan, sabay kaway sa dumadaang kariton ng kapitbahay. Pagbalik ni Karen sa garahe at pagsara ng pinto ng 2:00, hindi na siya lumabas muli. Yun na ang huling beses na nakita siya sa labas ng bahay niya. Nang kausapin nila si Deborah, ipinaliwanag nilang laging kalmado ang kilos niya. Hindi siya nag-aalala kung nasaan si Karen. Ayaw niyang maghain ng ulat para sa nawawalang tao. At hindi siya nag-aalala. Alam ni Deborah kung nasaan si Karen noon dahil siya mismo ang pumatay at nadlibin kay Karen sa hukay. Para mapatunayan ang murder in the 2nd degree, kailangan patunayan ng estado ng Florida na una, patay na si Karen Paez. Alam na natin yan. Nakita ang katawan niya. Napagkasunduan ng parehong panig na ang katawan ay kay Karen Paez. Pangalawa, ang pagkamatay ay dulot ng kriminal na gawain ni Deborah Patton. Si Karen Paez ay binaril sa dibdib. Si Karen Paez ay binaril sa dibdib habang siya ay nasa bahay niya. Ang tanging ibang tao na pumasok at lumabas sa bahay na yon ay si Deborah Patton.
si Deborah Patton ang bumaril kay Karen Paez sa dibdib. Pangatlo, nagkaroon ng labag sa batas na pagpatay kay Karen Paez gamit ang 1 kilos na napakapanganib sa ibang tao at nagpapakita ng baluktot na pag-iisip na walang pakialam sa buhay ng tao. Sa pagbaril kay Karen sa dibdib, wala nang pakialam si Deborah kung mabubuhay o mamamatay si Karen. Pinakanyang alisin ang lahat ng ebidensya at marami siyang araw para gawin yun. Itinapon niya ang baril at cellphone ni Karen na hindi na natagpuan. Siyak na nalinis niya ang loob ng bahay. At inakala niya na itago na niya si Karen ng sapat para hindi na ito matagpuan ng kahit sino. Pero hindi niya inasahan kung gaano kamahal si Karen ng kanyang mga kaibigan at ang pag-aalalang dudot nito nang hindi na siya nagparamdam sa kanila. Bagamat hindi nagharap ng sariling kaso ang depensa, may huling pagkakataon pa silang kumbinsihin ang hurado sa pagiging inosente ng kanilang kliyente. Narito si Abogadang Maria Dunker. Kayo, ang hurado ang magpapasya kung ano ang napatunayan, ano ang haka-haka lamang, at ano ang gawa-gawa lang. Pagbalik ninyo sa deliberasyon, 2 tanong lang ang kailangang sagutin. Una, binaril at pinatay ba ni Deborah Patton ang kanyang kapatid na si Karen Paez? Pangalawa, ano ang mga pangyayari sa pamamaril na yon? At ang ibig kong sabihin, ito ba ay second-degree murder? Partikular, mayroon daw masamang hangarin, galit, put, at masamang intensyon. O iba ba ito? May iba pa bang nangyari? Iyan ang mga tanong na kailangan ninyong sagutin. Nagbigay rin sila ng impormasyon sa amin sa pagsasabi hindi magkasundo sina Karen at Deborah. Hindi magkasundo si Deborah Patton. Pero tanong po mga hurado, ano ibig sabihin nun? Hindi sila magkasundo. Baka hindi lang nila gusto ang isa't isa? Karaniwang alitan ba ito ng magkalumi o ng pamilya? Ano ba talaga ang nangyayari? Wala tayong impormasyon tungkol doon, maliban sa hindi sila magkasundo. Gusto ng prosekusyon ipakita na sapat na dahilan iyon para sa second-degree murder at hindi na kailangang patunayan ang motibo. Hindi ko ipinahihiwati na kailangan nilang patunayan ang motibo. Pero sinusubukan nilang ipakita sa inyo na yun ang dahilan kung bakit si Deborah Patton lang ang gustong pumatay sa kanyang kapatid. Ang simpleng hindi gusto ang isang tao o hindi pagkakasundo ay malayo sa patunay na lampas sa makatwirang pag-aalinlangan na may gumawa ng second-degree murder. Kagalang-galang, gusto ko pong ibahagi ang bumabagabag sa akin mula nang mapatay si Karen. Bilang patotoo, ito ay tinatanggap lamang bilang hearsay. Pero ito lang ang naririnig ko kay Karen sa isip ko at talagang masakit sa kalooban. Ilang buwan bago siya mamatay, paulit-ulit na sinabi ni Karen, "Kung may mangyari sa akin, sabihin ninyong kapatid ko yon. Papatayin niya ako." Madalas naming marinig ang mga ganitong pahayag. Hirap akong maniwala na mangyayari ito. Nagbigay kami ng suhestyon. Sinabi namin, ilipat siya. Hanapan ng ibang matutuluyan kahit ikaw pa magbayad. Ikaw naman ang umalis doon. Umalis ka na. Siguraduhin mong walang bala ang baril niya. Wala sa mga yon ang nangyari. Ano pa kaya ang magagawa namin bilang kaibigan para mailigtas siya? Kaya sa tingin ko, habang inuulit sa isip ko ang nakakakilabot na salita, nagkasala si Deborah Patton. Hindi ng second-degree murder, kundi ng first-degree murder dahil ipinaalam niya sa biktima ang plano niyang pumatay. May pag-asa ba siyang makaparole? Gusto kong magdusa siya at mamatay sa kulungan. Pinagdusa niya kaming lahat. Hindi siya dapat kaawaan. Kung nabigyan siya ng pagkakataon, malamang tutuparin pa niya ang iba pang mga banta na ginawa niya sa ibang miyembro ng pamilya. Buong galang kong hinihiling na makulong siya habang buhay. Nais ko pong mamatay siya sa kulungan. Kagalang-galang na hukom. Kahit nahatulan na siya, may huling mensahe pa rin si Deborah Patton para sa korte. Kagalang-galang na hukom, salamat. Wala po akong kasalanan dito. Bala ko pong yapel ang hatol.
Pinapapatawad ko rin po ang lahat ng narinig ko at ang mga narinig kong kasinungalingan. Amang makapangyarihan, alam kong hawak mo ang lahat ng nangyayari sa sitwasyong ito. At kahit na naintindihan kong may hatol na at ipapataw mo na ang sentensya, ipagpapatuloy ko pa rin ang paglaban dito. Yun lang ang masasabi ko. Pero ang hukom ang may huling salita. Naalala ko ang ebidensya at ang kasong ito nung dumating ito. Ang malamig at kalkuladong paraan ng paggawa mo ng krimeng ito. Sinasabi mong wala kang kasalanan? Wala nang ibang sumasanayan sa'yo. At siguradong hindi ako sangayon. Siguradong hindi rin ang hurado. At darating ang araw na husgahan ka rin. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, dapat matakot ka sa Diyos niyo dahil ang krimen mo ay ikaw ay ikaw ay ikaw ay. Ang kasamaan na naglalakad sa paligid natin ay kumbinsido dahil sa ginawa mo. Nang nakita kitang kalmado habang kinukuha ang pala at nagbalik sa bahay para ilibing ang bangkay ng kapatid mong babae, hindi ka maintindihan kung paano mo nagawa yon. Hindi ka rin napanood ang video. Hindi ito ang oras mo para magsalita. Oras mo ito para makinig. Sige, baka akala mo biro ito. Magpakasaya ka na sa buhay mo dahil ipapataw ko ng habang buhay na kulong sa'yo. Sa pilitan ng 25 taon sa sentensya nito, may kredito ka sa lahat ng oras na nakulong ka, pero mananatili ka pa rin sa kulungan habang buhay. Nahusgahan ka na nagkasala dahil nagawa mo niya. Yun ang masasabi ko. Habang natatawa si Debra sa hatol niya, nakahinga naman ng maluwag ang mga kaibigan ni Karen dahil sa wakas ay nakuha nila ang hustisya. Si Deborah Patton ay nagsisilbi ng habambuhay na sentensya sa Homestead Correctional Institution sa Homestead, Florida. Salamat sa pagsama sa episode na ito. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit dito sa susunod na linggo para sa isa pang babaeng kriminal.